2 anyos. 2 anyos akong naging sunod-sunuran. Naging alila sa sarili kong pamamahay para lang mapatunayan na karapat-dapat ako sa pamilya Ramos. Pero sa mismong gabi ng aming anniversary, habang hawak ko ang regalong pinag-ipunan ko, narinig ko ang hatol ng biyenan ko. Adrian, siguraduhin mong mapapirma mo si Marissa sa deed of sale bago siya makabalik ng Cebu. Pagkatapos nun, itapon mo na siya na parang basahan. Ang boses ni Mama Lourdes ay tila kutsilyong humiwa sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa likod ng mabigat na pelus na kortina sa backstage ng Grand Ballroom ng Marco Polo Hotel. Sa labas, naririnig ko ang masayang tugtog ng orchestra at ang tawanan ng mga alta sosyedad ng Cebu. Ipinagdiriwang nila ang 12 taon ng pagsasama namin ni Adrian. Isang pagsasama na akala ko ay binuo sa pag-ibig. Pero tila isa lang palang mahabang laro ng panloloko. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Magaspang ang mga palad ko. Malayo sa kinis ng mga babaeng nasa labas. Ito ang mga kamay ng isang nurse na tinalikuran ang sariling pangarap at 2 beses na tumanggi sa alok na trabaho sa Amerika. Pinili kong manatili para alagaan si Mama Lourdes nang ma-stroke siya, para maging katuwang ni Adrian sa pagpapatakbo ng bahay, at para maging anghel ng tahanan na ipinagmamalaki nila sa harap ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, Ma, sagot ng pamilyar na boses, si Adrian, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Masyadong mahal ako ni Marissa. Isang matamis na salita ko lang. Pipirma ayon kahit nakapikit. At tungkol kay Bianca, huwag niyo siyang hayaang makita ng asawa kong nurse mamaya. Ayoko ng eksena habang hindi ko pa nakukuha ang pirma sa lupa ng tatay niya. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Hindi lang pala ang dangal ko ang ninanakaw nila, kundi pati ang huling alaala ng yumaong ama ko. Ang lupang iyon sa Bohol, ang kaisa-isang ari-arian na iniwan ni Papa. Ang tanging bagay na hindi ko hinayaang galawin kahit noong naghihikahos kami. Humigpit ang kapit ko sa maliit na kahon ng relo na ireregalo ko sana kay Adrian. Pinili ko yon gamit ang perang itinabi ko mula sa mga extra shift ko noong nagtatrabaho pa ako sa ospital. Ngayon, parang basura ang tingin ko sa regalong yon. Marissa, sweetheart, nandyan ka ba? Mabilis kong pinunasan ang luha sa aking mga mata at pilit na kinalma ang aking paghinga. Lumabas si Adrian mula sa gilid ng kortina. Napakaguwapo niya sa kanyang suot na tuxedo. Ang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang ngiti ay tila sapat na para maloko ang sinumang hindi nakarinig sa usapan kanina. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Naamoy ko ang kanyang mamahaling perfume, pero sa ilalim nito, may ibang amoy na sumusulasok sa aking ilong. Amoy ng babae, floral, matamis, at mapang-api. Bakit ka na dito sa dilim? Kanina pa tayo hinahanap ni Mama sa labas. Malapit na ang toast, sabi niya habang hinahalikan ako sa no. Dati, ang halik na yon ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngayon, parang laso na dumidikit sa balat ko. Masama lang ang pakiramdam ko. Adrian. Mahinang sagot ko. Pilit kong itinatago ang panginginig ng aking boses. Gutom lang yan. Come on. We have a big announcement later. Masigla niyang sabi. Hinila niya ako palabas sa liwanag ng ballroom. Paglabas namin, sumalubong ang masigabong palakpakan. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila nanunuya sa akin. Nakita ko si Mama Lourdes na nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng table. Suot ang kanyang pinaka-eleganteng terno. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting dati ay akala ko ay puno ng pasasalamat. Pero ngayon ay kitang-kita ko na ang condescension. Para sa kanya, isa lang akong tauhan na nagampanan ng maayos ang trabaho sa loob ng 12 taon. Ladies and gentlemen,
Simula ni Adrian, habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. 12 years ago, I married this wonderful woman. She is the soul of our family. At bilang tanda ng aking pasasalamat, gusto kong ipakita sa inyo ang bagong project ng Ramos Development Group, ang Marissa's Garden Resort sa Bohol. Isang malaking screen ang bumukas sa likod namin. Nagpapakita ng magandang arkitektura ng isang resort. Pero ang nakita ko ay ang mga puno ng niyog na itinanim ni Papa na ngayon ay puputulin na para sa semento at pera. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, may isang babaeng tumayo sa bandang likuran. Maganda, bata, at suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Si Bianca. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi siya umiwas. Sa halip, itinaas niya ang kanyang baso sa akin at numiti ng nakakaloko. Sa leeg niya, nakita ko ang isang diamond necklace, ang parehong design na sinabi ni Adrian sa akin na out of budget nung hinii ko ito para sa aking kaarawan. Nararamdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Ang utang na loob na lagi nilang ipinapamukha sa akin. Ang pagsalbado nila sa amin noong mamatay si Papa ay isa palang malaking kasinungalingan. Hinawakan ni Adrian ang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Sweetheart, may mga papeles ako sa loob ng suite mamaya. Mga insurance documents para sa bago nating project. Kailangan ko lang ng pirma mo para ma-secure ang future natin. Okay? Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, hindi pag-ibig ang naramdaman ko, kundi isang malamig na galit na unti-unting nagpapatigas sa aking puso. Para sa future natin, Adrian, tanong ko. Of course, everything I do is for you. Pagsisinungaling niya nang hindi man lang kumukurap ang mga mata. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Ang ngiting inaasahan nilang makita mula sa hiyang asawa na si Marissa. Pero sa loob-loob ko, bawat hibla ng aking pagkatao ay naghahanda na para sa digmaan. Sige, Adrian, pipirma ako. Mahinahon kong sabi. Hindi niya alam ang pirma na makukuha niya ay hindi ang katapusan ng aking pag-aari, kundi ang simula ng kanyang pagbagsak. Dahil bago pa mag-umaga, sisiguraduhin kong malalaman ng buong Cebu na ang pamilya Ramos ay hindi binuo sa danggal, kundi sa mga ninahaw na buhay at mga lihim na baon sa limot. Habang papalapit si Bianca sa aming lamesa para bumate, nakita ko ang bahagyang pagkabalisa sa mukha ni Adrian. Ang laro ay nagsisimula pa lang, at ako na ngayon ang may hawak ng baraha. Pagod na pagod ako, pero hindi dahil sa dami ng taong hinarap ko sa party. Pagod ang kaluluwa ko sa bigat ng maskarang kailangan kong isuot. Pagpasok namin sa hotel suite matapos ang selebrasyon, agad na tinanggal ni Adrian ang kanyang tuxedo at binuksan ang kanyang laptop bag. Sweetheart, ito na yung sinasabi ko sa'yo kanina. Buwad niya. Ang boses ay malambing pa rin, pero may bahid ng pagmamadali. Inilapag niya ang ilang makakapan na folder sa ibabaw ng glass table. Insurance policies ito para sa itatayo nating resort. Alam mo naman, kailangan nating masecure ang investment dahil malaking pera ang nakataya rito. Tumingin ako sa mga dokumento. Sa ilalim ng mga salitang insurance coverage at investment agreement. Nakita ko ang isang familiar na heading na bahaging nakatago, Deed of Absolute Sale. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon sa mukha niya ang mga papel na yon at itanong kung gaano na siya katagal na nagpaplano na nakawin ang huling alaala ng tatay ko. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Huminga ako ng malalim at nagkunwari akong himihimas ang aking sentido. Adrian, nahihilo ako. Parang tumataas ang blood pressure ko sa dami ng alak na nainom ko kanina. Mahina akong sabi. Pilit na pinapaos ang boses. Agad siyang lumapit at hinawakan ang aking noo. Ganun ba?
Baka dahil din sa pagod mo sa pag-aasikaso kay mama nitong mga nakaraang araw? Pero mabilis lang ito. Pipirma ka lang dito, dito, at dito. Itinuro niya ang mga linyang may markang X. Napansin ko na sa bawat pahina, may mga bahaging nakatiklop para hindi ko mabasa ang buong detalye. Ang kapal ng mukha niya, akala niya yata ay dahil nurse ako, ay hindi na ako marunong magbasa ng kontrata. Bukas na lang, Adrian. Malabo na ang paningin ko ngayon. Baka magkamali pa ako ng pirma at ma-reject lang ng bangko. Pangangatwiran ko. Dadalhin ko na lang ito sa bahay bukas para mapirmahan ko habang natutulog si Mama Lourdes. Nakita ko ang saglit na pagkairita sa kanyang mga mata, isang mabilis na pagkidlat ng galit na agad din niyang itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Sige, sweetheart. Basta siguraduhin mong mapipirmahan mo bukas na umaga, ha? Kailangan ko na itong masubmit sa legal department bago mag-lunch. Tumango ako at pumasok sa banyo para umiwas sa kanyang mga halik. Pagharap ko sa salamin, hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Ang 12 taon ng pagsisilbi ko sa pamilyang ito ay tila isang malaking biro. Kinabukasan, pagbalik namin sa mansyon ng mga Ramos, sinalubong agad kami ng boses ni Mama Lourdes mula sa kanyang kwarto sa baba. "Marisa, nasaan na ang gamot ko? Kanina pa ako naghihintay dito," sigaw niya. Dali-dali akong nagpalit ng damit at nagtimpla ng kanyang gamot. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakaupo siya sa kanyang kama. Ang mukha ay tila isang reynang naghihintay ng kanyang alila. "Pasensya na po, Mama. Kadarating lang po namin galing sa hotel," sabi ko habang iniaabot ang baso ng tubig. Tumingin siya sa akin ng matalim. "Huwag kang masyadong kampante, Marisa. Kahit anniversary niyo kahapon, hindi ibig sabihin ay makakalimutan mo na ang mga obligasyon mo sa bahay na ito. Utang mo sa amin ang komportabling buhay mo ngayon matapos kang iwanan ng ama mo na walang-wala." Kumulo ang dugo ko. Ang tatay ko na hininga nila ng tulong nung nagsisimula pa lang ang construction business nila. Ngayon ay tinatawag niyang walang-wala. "Opo, Mama. Alam ko po ang utang na loob ko sa inyo," sagot ko. Pinapanatili ang malamig na boses. "Mabuti naman at alam mo. Kaya kapag may hininging pabor si Adrian sa iyo, gawin mo agad. Para naman maging kapaki-pakinabang ka sa pamilyang ito, bukod sa pagiging nurse." Dagdag pa niya bago tumalikod para matulog. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Marco, ang nakababatang kapatid ni Adrian, na nagmamadaling lumabas ng library. May hawak siyang ilang blueprints at mukhang balisa. Nung makita niya ako, agad niyang itinago ang mga papel sa likod niya. "Ate Marisa, nandyan ka pala?" Nautal niyang sabi. "Si Adrian. Nasa garden, may kausap sa phone," sagot ko. Tumango lang siya at mabilis na umalis. May kakaiba sa kilos ni Marco. Siya ang palaging sunod-sunuran kay Adrian, pero mas mahina ang loob niya. Kung may mahihingan ako ng impormasyon, baka siya iyon. Dumaan ako sa kwarto namin para kunin ang laundry ni Adrian, habang nilalabas ko ang mga gamit sa bulsa ng kanyang coat na suot niya kagabi. May nalaglag na isang maliit na card. Isang business card ng isang luxury condo sa IT Park. Pero sa likod nito, may nakasulat na maikling mensahe sa eleganteng sulat kamay. "Unit 24B. I'll be waiting with the champagne. Don't be late, my king." Walang pangalan. Pero alam ko kung kanino galing yon. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Kinuha ko ang phone ko at kinuna ng larawan ang card bago ito ibinalik sa bulsa. Maya-maya ay pumasok si Adrian. Mukhang nagmamadali. "Sweetheart, aalis muna ako. May emergency meeting sa site. Yung mga papel, hihintayin ko na lang sa opisina mamayang hapon, ha?" "Sige Adrian, ingat ka," sabi ko. Hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Pagkaalis niya, hindi ako nagpunta sa opisina. Sa halip,
Kumuha ako ng taxi at ibinigay ang address na nasa business card. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Marahil ay gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang kabuuan ng kanilang kataksilan bago ko sila tuluyang sunugin. Pagdating ko sa IT Park, naghintay ako sa tapat ng entrance ng kondo. Hindi nagtagal. Pumarada ang familiar na itim na SUV ni Adrian. Bumaba siya. Hindi suot ang kanyang pagod na mukha sa opisina, kundi isang mukhang sabik at masaya. Ilang sandali pa, isang babae ang lumabas mula sa lobby at agad na yumakap sa kanya. Si Bianca. Kitang-kita ko kung paano siya hinalikan ni Adrian sa harap ng maraming tao. Walang takot, walang hiya. Sa loob ng kotse ko, naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa aking pisngi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng panghihinayang. Ito ay luha ng pagpapaalam sa 12 taon ng aking pagiging tanga. Biglang tumunog ang phone ko. Isang unknown number. Hello? Sagot ko. Marissa de la Cruz ito, si Gabriel Santos. Ang anak ni Attorney Santos na naging abogado ng tatay mo. Sabi ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Nabalitaan kong itutuloy na ng mga Ramos ang project sa Bohol. Huwag kang pipirma sa kahit anong papel. Marissa, may kailangan kang malaman tungkol sa totoong nangyari sa ari-ariya ng tatay mo bago siya mamatay. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Tumingin ako kay Adrian at Bianca na papasok na sa elevator. Habang naririnig ko ang boses ng isang estrangero, na tila may hawak ng susi sa aking nakaraan. Nasaan ka, Gabriel? Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Ang boses ko ay matigas na at handa na para sa kung anuman ang darating. Iniwan ko ang IT Park na parang isang taong galing sa isang madugong labanan. Nakatulala ako sa bintana ng taxi. Pinapanood ang nagmamadaling mundo ng Cebu. Habang sa loob ko, ay tila tumigil ang lahat. Ang bawat halik, bawat pangako, at bawat sakripisyo ko sa loob ng 12 taon ay gumuho sa isang iglap. Pero sa gitna ng hapti, may isang boses na paulit-ulit na dumidirekta sa aking isipan. Ang boses ni Gabriel Santos. Nagkita't kami sa isang maliit at tahimik na kapihan malapit sa Basilica del Santo Niño. Pinili ko ang lugar na yon dahil kailangan ko ng proteksyon ng langit sa bigat ng katotohanang kakaharapin ko. Pagpasok ko, agad kong nakilala si Gabriel. Hindi siya mukhang typical na abogado na nakabarong o suit. Suot niya ay isang simpleng polo shirt, pero ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng determinasyon. Sa harap niya, ay may mga kupas na folder at isang lumang notebook na nakapatong sa mesa. Marissa, bungad niya habang tumatayo para batiin ako. Salamat at nagtiwala ka na pumunta. Sino ka ba talaga, Gabriel? At anong kinalaman mo sa tatay ko? Direkta kong tanong habang naupo. Wala na akong lakas para sa mga paligoy-ligoy pa. Huminga siya ng malalim at iniabot sa akin ang isang lumang litrato. Ito ang tatay ko. Si Attorney Vicente Santos. Siya ang legal counsel at matalik na kaibigan ng papa mo noong nagsisimula pa lang ang transport business niyo sa Bohol. At ang batang lalaking nasa tabi niya. Ako yon. Tiningnan ko ang larawan. Naalala ko ang mukha ng matandang abogado, ang taong laging kalaro ni Papa ng chess sa aming veranda nun. Nung mamatay ang papa mo, sinabi ng mga Ramos na nalugi ang negosyo dahil sa malalaking utang. Sinabi nila na sila ang nagbayad ng lahat para hindi tayo mabaon sa kahihiyan. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng pait. Iyan ang bersyon nila, Marissa. Pero hindi yon ang katotohanan, sabi ni Gabriel habang binubuksan ang isa sa mga folder. Bago namatay ang tatay ko sa isang accident sa probinsya, iniwan niya sa akin ang mga dokumentong ito. Ang papa mo ay hindi nalugi. Sa katunayan, ang Ramos Development Group ay lumaki,
gamit ang capital na kinuha nila mula sa account ng papa mo sa pamamagitan ng mga pasipikadong pirma. Inilapag niya sa harap ko ang isang bank statement mula 15 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang sunod-sunod na pag-transfer ng pera, milyon-milyong piso, mula sa kumpanya ni Papa, patungo sa isang dummy account na pagmamay-ari ni Adrian Ramos. Nanoy 22 pa lang ang edad. Ang pirma rito, kamukhang-kamukha ng sulat ni Papa. Bulong ko. Iyan ang galing ni Adrian. Bata pa lang siya. Tinuruan na siya ni Mama Lourdes kung paano maging mapanlinlang. Ginamit nila ang tiwala ng Papa mo para dahan-dahang ubusin ang yaman niyo. At noong malapit na silang mabuking, doon na nangyari ang trahedya. Patuloy ni Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Ang aksidenteng pumatay sa papa mo? Hanggang ngayon, naniniwala ako na hindi yon aksidente. Isang gabi bago siya namatay, tumawag siya sa tatay ko. Sabi niya, may natuklasan siyang anomalaya sa accounting at balak niyang i-confront si Adrian at ang pamilya Ramos. Kinabukasan, nahulog ang sasakyan niya sa bangin. At ang mga dokumentong magpapatunay ng anumala, naglaho ng parang bula. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Ang pamilyang pinagsilbihan ko, ang lalaking minahal ko at inalagaan. Sila ang pumatay sa aking ama. Hindi lang nila kinuha ang aming pera, kinuha rin nila ang buhay ng taong pinakamahal ko. At pagkatapos ay ginawa pa akong alila sa sarili kong buhay. Bakit mo ito sinasabi sa akin na yon, Gabriel? Bakit ngayon lang? Dahil ngayon lang naging handa ang lahat. At dahil kailangan mo ng gumising, Marissa, ang resort na itatayo nila sa lupang iniwan ng papa mo sa Bohol. Yan ang huling hakbang nila para tuluyang malinis ang kanilang pangalan at makuha ang lahat ng natitira sa iyo. Kapag pinirmahan mo ang deed of sale na yan, wala ka ng habol. Mawawalan na ng boses ang hustisya para sa papa mo. Humigpit ang kapit ko sa baso ng tubig. Ang galit na kanina ay apoy lang. Ngayon ay naging isang malawak na sunog na handang tumupok sa lahat. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Maglaro ka, Marissa. Ipakita mo sa kanila na ikaw pa rin ang hiyang asawa na kilala nila. Pero sa likod ng likod nila, titipunin natin ang mga ebidensya. Kailangan nating mahanap ang original na kontrata at ang huling sulat na iniwan ng papa mo. Naniniwala ako na nasa mansyon pa rin ng mga Ramos ang ebidensyang iyon. Pag-uwi ko sa mansyon ng hapong iyon, sinalubong ako ni Adrian sa pinto. Nakangiti siya. Tila walang nangyaring pagtataksil sa IT Park kanina. Sweetheart, saan ka galing? Kanina pa kita tinatawagan. Sabi niya habang tinatangkang yakapin ako. Sa loob-loob ko, gusto ko siyang saksakin ng tinidor sa leeg. Pero naalala ko ang sabi ni Gabriel. Maglaro ka. Nagpunta lang ako sa simbahan, Adrian. Nagdasal para sa project natin sa Bohol. Sagot ko habang pilit na numingiti. Nasaan na yung mga papel pipirmahan ko na? Sandaling nagningning ang mga mata ni Adrian sa tuwa. Talaga? Sandali. Kukunin ko sa library. Habang hinihintay ko siya, lumabas si Mama Lourdes mula sa kanyang kwarto. Nakamasid sa akin na parang isang lawin. Mabuti naman at tatauhan ka na, Marissa. Ang lupang iyon ay wala namang silbi kung nakatiwangwang lang. At least na yon, magiging bahagi ka na talaga ng pamilya Ramos. Bahagi ng pamilya Ramos. Gusto kong tumawa ng malakas. Hinding-hindi ako magiging bahagi ng mga mamatay tao at magnanakaw. Bumalik si Adrian na dala ang mga folder. Inilapag niyang mga ito sa mesa at iniabot sa akin ang ballpen. Dito, sweetheart. 3 kopya lang. Kinuha ko ang ballpen at tiningnan ang dokumento. Pero bago ko idampi ang dulo nito sa papel, napansin ko ang isang maliit na detalye sa gilid ng kontrata.
Isang pangalan ng witness na hindi ko inaasahan. Clarice de la Cruz. Ang kapatid ko. Ang kapatid kong matagal nang nawawala sa eksena dahil ipinadala ni na Adrian sa probinsya para mag-aral. Binitawan ko ang ballpen. Adrian, bakit nandito ang pangalan ni Clarice? Nasaan ang kapatid ko? Napatigil si Adrian. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naging awkward. Si Clarice. Siya ang itinalaga ni Mama na mag-manage ng branch natin sa probinsya. Huwag kang mag-alala. Okay lang siya roon. Tumingin ako kay Mama Lourdes. Nakita ko ang isang mabilis na senyas ng kanyang mga mata kay Adrian. Doon ko na-realize, hindi lang ako ang hawak nila sa leeg. Ang kapatid ko ay ginagamit din nilang hostage para masiguro ang pananahimik ko. Teka, Adrian? Parang sumasakit na naman ang ulo ko. Sabi ko habang humahawak sa aking no. Bukas na lang talaga ito. Gusto ko munang tawagan si Clarice. Marisa, kailangan na ito ngayon. Madiing sabi ni Mama Lourdes. Ang boses niya ay wala na sa mood para sa mga drama ko. Tumingin ako sa kanila ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Kung gusto niya ng pirma ko, kailangan kong marinig ang boses ng kapatid ko, na yun din. Namayani ang isang nakakanghilong katahimikan sa loob ng mansyon. Ang maskara ng pagmamahalan ay nagsisimula na ring mabasag sa panig nila. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang tale na unti-unting humihigpit sa aking leeg. Nakatitig sa akin si Mama Lourdes. Ang kanyang mga mata ay parang 2 pirasong uling na nagbabaga sa galit. Si Adrian naman ay mabilis na lumapit sa akin. Pilit na hinahawakan ang aking kamay na agad ko namang binawi. Sweetheart, bakit bigla kang nakakaganyan? Malambing ang boses ni Adrian, pero bakas ang tensyon sa kanyang panga. Clarice is fine. She's just busy with the audit sa Bohol branch. Alam mo naman ang kapatid mo, masyadong seryoso sa trabaho. Tatawagan natin siya bukas, okay? Pero kailangan na talaga nating maayos itong papers ngayon. Hindi... Adrian, matigas kong sagot. 12 anyos niyo akong napasunod sa lahat ng gusto niyo. Dahil sinabi niyo na kayo lang ang pamilyang meron ako. Pero ang kapatid ko, siya na lang ang natitirang kadugo ko. Kung hindi ko siya maririnig ngayon, hindi ako pipirma. Marisa, singhal ni Mama Lourdes. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair, isang himala na nagagawa niya kapag sobrang galit siya. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Binigyan ka namin ng lahat. Pinatira ka namin sa bahay na ito, pinakain at binihisan. Isang pirma lang ang hinihingi namin bilang kapalit ng 12 taon ng pagkalinga namin sa iyo. Pagkalinga? Napatawa ako ng mapait. O baka naman pagbabayad sa kasalan ng ginawa niyo sa tatay ko. Nakita ko ang saglit na pagkagulat sa mukha ni Mama Lourdes bago ito napalitan ng malamig na ekspresyon. Anong pinagsasabi mo? Pagod lang yan? Marisa? Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Bukas, pagising mo, pipirma ka sa ayaw at sa gusto mo. Hindi na ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad paakyat sa aming kwarto. Pagkapasok ko, agad kong nilock ang pinto. Narinig ko pa ang mahinang pagtatalo ni na Adrian at Mama Lourdes sa baba bago tuluyang tumahimik ang paligid. Dali-dali kong kinuha ang bag ko at inilabas ang lumang notebook na ibinigay ni Gabriel kanina. Ang kwaderno ni Papa. Ang mga pahina nito ay nanilaw na sa luma at may amoy ng nakaraan, amoy ng tabako at lumang papel na palaging amoy ni Papa noon. Pinuksan ko ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Papa ay maayos at matatag. Para kay Marisa, ang aking munting anghel. Ang simula ng unang entry, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Binasa ko ang mga sumunod na pahina. Dito ko nalaman ang lahat. Hindi pala aksidente ang pagkakakilala ni Papa sa mga Ramos.
Si Papa ang nag-finance sa unang malaking project ni Don Roberto Ramos. Ang tatay ni Adrian. Noong malapit na silang mabankrupt, ginamit ni Papa ang lahat ng ipon niya para tulungan ang kaibigan. Pero habang lumalaki ang kumpanya, unti-unting naging sakim ang mga Ramos. Sa mga huling pahina ng diary, ramdaman ko ang takot ni Papa. Oktubre 14. May napansin akong hindi tama sa mga dokumento ng bangko. Ang mga pondo na dapat ay para sa aming joint venture ay nawawala. Tinanong ko si Roberto, pero ang anak niyang si Adrian ang sumagot para sa kanya. May kakaiba sa mga mata ng batang iyon. Masyadong malamig. Parang wala siyang konsensya. At ang huling entry na isinulat isang gabi bago siya mamatay, ang tuluyang nagpaguhos sa aking mundo. Nararamdaman kong sinusundan nila ako. Kung may mangyari man sa akin, sana ay mapatawad ako ni Marissa. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa kinabukasan niya at ni Clarice. Nakatago ang mga original na titulo sa ilalim ng sahig ng aming lumang bahay sa Bohol. Sana ay pinoprotektahan ka ng mga Ramos, anak. Dahil kung hindi, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Humagulgol ako sa tapat ng kwaderno. Sana ay pinoprotektahan ka ng mga Ramos, anak. Ang huling hiling ni Papa ay naging kabaliktaran ng katotohanan. Ang mga taong inaasahan niyang mag-aalaga sa akin, ang siya palang pumatay sa kanya at nagnakaw ng aming kinabukasan. Ang 12 taon ko sa bahay na ito ay hindi pala utang na loob, kundi isang mahabang serye ng pagbabayad ng pamilya Ramos sa kanilang sariling kasalanan gamit ang aking pawis, luha, at dignidad. Kinuha ko ang aking phone at nag-text kay Gabriel. Gabriel, nabasa ko na ang diary ni Papa. Tama ka. Hawak nila si Clarice. Kailangan ko siyang mahanap bago nila ako mapilitang pumirma. Ano ang susunod nating gagawin? Hindi nagtagal, nag-reply si Gabriel. Manatili kang kalmado, Marissa. Huwag mong ipapakita na alam mo na ang lahat. Bukas, may ipapadala akong tao riyan para bantayan ka. Sa ngayon, kailangan nating mahanap kung nasaan talaga si Clarice. I'll check their provincial records. Matulog ka na muna, kailangan mo ng lakas. Pero paano ako makakatulog kung ang kaaway ko ay nasa kabilang silid lang? Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa baba. Si Adrian, mukhang may tinatawagan sa phone. Pumunta ako sa veranda para pakinggan siya nang hindi niya namamalayan. Oo, Bianca. Huwag kang mag-alala. Magulo lang ang asawa ko ngayon. Pero mapapapirma ko rin siya. Rinig kong sabi ni Adrian. Ang boses niya ay puno ng kayabangan. Kapag nakuha ko na ang lupa sa Bohol, itatapon ko na siya sa kalsada. Let her rot in the province for all I care. I love you, baby. See you tomorrow. Napahawak ako sa rehas ng veranda sa sobrang galit. Ang lalaking pinaglingkuran ko, ang lalaking inalagaan ko nang magkasakit siya, ang lalaking itinuring kong buhay ko. Ganun lang kadali para sa kanya na itapon ako na parang basahan. Pero hindi na ako ang Marissa na kilala nila. Ang Marissa na sunod-sunuran ay namatay na, kasama ng mga pahina ng diary ni Papa. Ang Marissa na nakatayo ngayon ay isang babaeng handang lumaban, handang maningil, at handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Sige, Adrian, bulong ko sa dilim. Itapon mo ako, pero sisiguraduhin kong bago mo magawa iyon, ang buong pamilya Ramos ang unang babagsak sa putikan. Kinuha ko ang ballpen at ang deed of sale na iniwan ni Adrian sa table kanina bago kami umakyat. Hindi ko ito pipirmahan. Sa halip, kinuha ko ang isang blankong papel at nagsimulang mag-practice ng pirma ni Mama Lourdes. Kung kailangan kong maging mapanlinlang para talunin ang mga manloloko, gagawin ko. Ang digmaan ay hindi na lang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa hustisya para kay Papa at kalayaan para sa amin ni Clarice. Kinabukasan,
maaga akong nagising. Pero hindi ito ang dating Marissa na bumabangon ng may mabigat na dibdib at takot sa kung anong sasabihin ng kanyang biyenan. Bumangon ako ng may layunin. Humarap ako sa salamin. Naglagay ng manipis na lipstick at itinali ng maayos ang aking buhok. Ang mga matang dati ay puno ng luha. Ngayon ay tila dalawang lawa na kalmado pero malalim. Pagbaba ko sa dining room, naabutan ko sina Adrian at Mama Lourdes na seryosong nag-uusap. Agad silang tumahimik nang makita ako. Good morning! Bati ko sa kanila nang may tipid na ngiti. Umupo ako sa aking pwesto at nagsimulang magsalita na parang walang nangyari kagabi. Adrian, pasensya na sa inasal ko kagabi. Pagod lang talaga ako at nag-aalala kay Clarice. Naisip ko, tama ka. Para naman sa future natin ang resort na yon, 'di ba? Nadatinginan ang mag-ina. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata. Na agad na palitan ng relief. Yun naman pala sabi ni Mama Lourdes habang humihigop ng kape. Mabuti naman at natahuhan ka na. Marissa, alam mo namang wala kaming ibang hangad kundi ang ikabubuti mo. Of course, sweetheart. Dagdag ni Adrian. Mabilis na tumayo at hinalikan ako sa pisingi. Huwag kang mag-alala kay Clarice. I'll make sure na makakausap mo siya mamayang gabi via Zoom. Medyo mahinalang ang signal sa site, kaya nahirapan tayong tawagan siya kagabi. Pagsisinungaling niya ng diretso sa mukha ko. Kung hindi ko lang nabasa ang diary ni Papa, baka naniwala na naman ako sa matatamis niyang salita. Sige, Adrian. Pipirmahan ko na ang mga papers mamaya pag uwi mo. Pero bago yon, gusto ko sanang pumunta sa mall. Kailangan ko ng bagong damit para sa groundbreaking ceremony natin sa Bohol next week. Bilang asawa ng CEO, kailangan ko namang magmukhang presentable, 'di ba? That's my girl, bulalas ni Adrian. Tuwang-tuwa. Inilabas niya ang kanyang gold credit card at inilapag sa harap ko. Gamitin mo ito. Buy whatever you want, Marissa. You deserve it. Kinuha ko ang card. Sa loob-loob ko, gusto kong tawaan ang katangahan niya. Pinibigyan niya ako ng bala para gamitin laban sa kanya. Pagkatapos ng almusal, nag-ayos ako at nagtungo sa isa sa mga pinakasosyong mall sa Cebu. Pero hindi ako nandoon para lang mag-shopping. Habang nasa loob ng isang mamahaling boutique, mabilis akong nag-text kay Gabriel. Gabriel, nakuha ko ang credit card ni Adrian. Gagamitin ko ito para kumuha ng private investigator na mahanap si Clarice. I'll also check the bank transactions linked to this card. Magkita tayo sa usual spot sa likod ng mall. Habang naglalakad ako sa department store, nahagip ng mga mata ko ang isang pamilyar na boses. Isang tawa na tila nanunuya. Lumingon ako at nakita ko si Bianca, kasama ang dalawa niyang kaibigan na abalang pumipili ng mga designer bag. Dati, kapag nakikita ko ang mga balitang may kasamang ibang babae si Adrian, nagtatago ako sa banyo at umiiyak. Pero ngayon, imbes na umiwas, diretso akong naglakad patungo sa kanila. Ang ganda ng bag na yan, Bianca. Bagay sa kulay ng balat mo. Malakas kong sabi. Napatigil si Bianca. Gulat siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga kaibigan naman ay tila naging estatwa sa kaba. Inasahan siguro nila ang isang iskandalo. Ang isang Marissa na maglulumpasay o mananampal. Marissa, what a surprise, sabi ni Bianca. Pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging sopistikada. I didn't know you shop here. Akala ko sa mga pharmacy ka lang naglalagi. Mumiti ako isang ngiting malamig at puno ng dignidad. Dati yon, Bianca. Pero na-realize ko kung ang asawa ko ay kayang gumastos ng milyon-milyon para sa mga investments niya. Dapat lang nga ako rin ay mag-enjoy sa bunga ng aming paghihirap. Tiningnan ko ang bag na hawak niya. By the way, yung bag na yan, binili yan ni Adrian para sa akin noong nakaraang buwan.
pero ipinamigay ko sa katulong namin. Masyado kasing common. You might want to choose something more unique. Namutla si Bianca sa galit. How dare you? Huwag kang mag-alala, Bianca. Alam ko ang lahat. Bulong ko habang lumalapit sa kanyang tenga. Ramdam ko ang tanging inig ng kanyang balikat. Enjoy the shoes and the bags while they last. Dahil kapag natapos na ang laro, sisiguraduhin kong pati ang saplot sa katawan mo ay mawawala sa'yo. Humarap ako sa sales lady at iniabot ang gold card ni Adrian. I'll take this dress, this pair of heels, and that jewelry set. Pakibalot na rin yung pinakamahal na suit para sa asawa ko. I want him to look his best before everything goes down. Umalis ako sa butik na mataas ang noo. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking kapangyarihan. Hindi na ako ang biktima rito. Ako na ang hunter. At ang mga ramos ang aking biktima. Nagkakita kami ni Gabriel sa isang parking lot. Ibinigay ko sa kanya ang ilang impormasyon na nakuha ko mula sa opisina ni Adrian kaninang umaga bago ako umalis. Marissa, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Clarice. Seryosong sabi ni Gabriel. Hindi siya nasa Bohol. Hawak siya ni Marco sa isang lumang bodega sa Mandaue. Ginagamit nila siyang panigurado para hindi ka makapalag. Napakapit ako sa pinto ng kotse. Bodega, kumusta ang kapatid ko? Maayos naman siya. Pero binabantayan siya ng mga tauhan ni Marco. Hindi natin siya pwedeng basta na lang ilabas ng walang plano. Baka saktan nila siya. Babala ni Gabriel. Kailangan nating hintayin ang groundbreaking ceremony sa Bohol. Doon sila magiging kampante. Doon natin kukunin si Clarice. Sige, sabi ko. Ang boses ko ay puno ng determinasyon. Pipirmahan ko ang deed of sale mamaya. Pero gagamit ako ng special na ballpen na ibinigay mo sa akin kagabi. Ang tinta na naglalaho pagkalipas ng 48 oras. Nuumiti si Gabriel. Perfect. By the time na dalhin nila yan sa notaryo sa probinsya, blankong papel na lang ang makikita nila. Pero sa loob ng 48 oras na yon, kailangan nating makuha ang lahat ng ebidensya sa mansyon. Pag uwi ko sa mansyon, sinalubong pa ko ni Adrian ng may kasabikan. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Narito na, sweetheart. Pipirma ka na ba? Kinuha ko ang aking bag, inilabas ang ballpen ni Gabriel, at tiningnan si Adrian ng diretso sa mga mata. Oo, Adrian. Pipirma na ako. Para sa future natin. Habang isinusulat ko ang aking pangalan sa bawat pahina, nararamdaman ko ang bawat hibla ng pagtataksil na ginawa nila sa akin. Isang pirma para sa 12 taon ng kasinungalingan. Isang pirma para sa buhay ni Papa. At isang pirma para sa kanilang tuluyang pagkawasak. Done! Sabi ko sabay, bitaw ng ballpen. Agad na kinuha ni Adrian ang mga papel at niyakap ako ng mahigpit. Thank you, Marissa. You won't regret this. Promise. Oh, Adrian. Bulong ko sa aking isipan habang nakasandal sa kanyang balikat. Hinding-hindi ko ito pagsisihan. Pero ikaw ang hihiling na sana ay hindi mo na lang ako nakilala. Champagne para sa tagumpay. Malakas na deklara ni Adrian habang mabilis na binubuksan ang isang bote ng mamahaling alak sa loob ng aming sala. Halos hindi magkamayaw ang maginang Ramos. Si Mama Lourdes, na tila milagrong nakakatayo na ng tuwid mula sa kanyang wheelchair, ay kinuha ang kanyang baso at itinaas ito ng may pagmamalaki. Sabi ko na nga ba, Adrian, hindi tayo matitiis ni Marissa. Alam niya kung saan siya lulugar. Nakakaloko ang ngiti ni Mama Lourdes sa akin. Sa wakas, ang Ramos Development Group ay magiging pinakamalaki na sa buong Visayas. Cheers! Napilitan akong itaas ang aking baso. Cheers! Mahina kong sabi, habang pilit na nilulunok ang pait ng bawat patak ng alak. Sa loob-loob ko, binibilang ko ang bawat segundo.
Ang tinta ng ballpen na ginamit ko ay dahan-dahan nang naglalaho. Sa loob ng 48 oras, ang dokumentong hawak ni Adrian na tila ba ginto ang tingin niya ay magiging isang pirasong basura na lamang. Pero bago mangyari yon, kailangan ko nang mahanap ang smoking gun, ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw sa kumpanya ni Papa at ang anomalaya sa pondo ng simbahan. Sweetheart, aalis muna ako saglit, sabi ni Adrian pagkatapos ng isang baso. Dadalhin ko lang itong mga papers sa opisina para mascan at maipadala sa legal team sa Bohol. Huwag kang mag-alala, mabilis lang ako. Pagbalik ko, mag-celebrate tayo ng tayo lang dalawa. Hinalikan niya ako sa isang halik na nagpataas ng balahibo ko sa dumi. Pinanood ko siyang lumabas ng mansyon, bit-bit ang folder ng kasinungalingan. Marisa, tulungan mo akong bumalik sa kwarto. Utos ni Mama Lourdes. Pagod na ako sa kakahintay sa pirma mo. Inalalayan ko ang matanda. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang bigat ng kanyang katawan. Pero mas mabigat ang kasamaang nakatago sa likod ng kanyang mga kulubot na balat. Pagkapasok namin sa kanyang kwarto, agad siyang nakatulog marahil dahil sa sobrang katuwaan sa pagkapanalo nila. Ito na ang pagkakataon ko. Dali-dali akong nagtungo sa library, ang paboritong tambayan ni Adrian, at ang lugar kung saan itinatago ang lahat ng mga kumpidensyal na papeles ng kumpanya. Alam ko ang password ng kanyang vault. Ginagamit niya ang kaarawan namin. Isang bagay na akala ko noon ay pagpapakita ng pagmamahal. Pero ngayon, ay alam ko nang dahil lang sa katamaran niyang mag-isip ng ibang numero. 05, 2, 1. Click! Bumukas ang vault. Sa loob, tumambad ang mga bundle ng pera, mga alahas, at ilang mga folder. Nanginghinig ang aking mga kamay habang mabilis na binubuklat ang bawat isa. Doon ko nakita ang isang asul na folder na may tatak na Parish Fund, Project San Pedro. Ito ang pondo para sa renovation ng lumang simbahan sa aming barangay. Binasa ko ang mga entry. Milyon-milyong piso ang nailabas mula sa pondo. Pero ayon sa mga resibo, ang mga materyales na ginamit ay mumurahin at hindi tumutugma sa halagang nakasaad. Ginamit niyo pati ang pera ng simbahan para pondohan ang resort niyo? Bulong ko sa dilim. Pero hindi lang yun. Sa pinakailalim ng vault, may isang maliit na itim na notebook. Ang handwriting ay kay Adrian. Isa itong listahan ng mga pangalan mga opisyal ng barangay, ilang pulis, at mga tauhan sa Registry of Deeds. Sa tabi ng bawat pangalan ay may nakasulat na halaga, mga suhol. Ito ang paraan kung paano nila nakuha ang mga lupain sa paligid ng property ni Papa nang walang kumukontra. Biglang narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Natigilan ako. Masyadong mabilis. Hindi pa dapat bumabalik si Adrian. Mabilis kong kinuha ang aking phone at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng notebook at ang mga parish fund documents. Ibinalik ko ang lahat sa loob ng vault at maingat na isinara ito. Palabas na ako ng library nang makita ko ang anino ng isang tao sa pasilyo. Hindi ito si Adrian. Mas maliit ang tindig nito. Ate Marisa, si Marco. Nakatayo siya sa dilim. May hawak na bote ng beer at mukhang problemado. Marco, gising ka pa pala? Sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Bakit ka galing sa library? Akala ko ba natutulog na kayo ni Kuya? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. May hinanap lang akong libro. Hindi kasi ako makatulog sa sobrang excitement para sa resort. Pagsisinungaling ko. Ikaw, bakit parang balisa ka? Huminga ng malalim si Marco at sumandal sa pader. Ate, minsan ba naisip mo kung tama pa ba itong ginagawa natin? Yung tungkol kay Clarice? Hindi ko na gusto itong pinapagawa ni Kuya. Lumiit ang aking mundo. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Marco,
Kung alam mong mali, itigil na natin ito. Nasaan si Clarice? Sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Parang sasabihin na niya ang lahat nang biglang bumukas ang main door. Pumasok si Adrian. Mukhang galit na galit. Marco, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Adrian. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa pintuan ng library. Marissa, bakit ka nandito sa baba? Nag-uusap lang kami ni Marco. Adrian, hindi kami makatulog. Sagot ko. Pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Lumapit si Adrian sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking panga. Wag na wag, kitang makikita na pakalat-kalat sa gabi. Marissa, at ikaw, Marco, bumalik ka na sa Mandaue. Bantayan mo ang investment natin doon. May narinig akong mga chismis na may umaaligid sa bodega. Namutla si Marco at mabilis na tumanggo bago lumabas ng bahay. Hinarap ako ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng panganib. May kailangan kang malaman, sweetheart. Kanina sa opisina, may napansin ang lawyer ko sa dokumentong pinirmahan mo. Sabi niya, parang may kakaiba raw sa tinta. Tumigas ang aking buong katawan. Hindi maaari. Masyadong maaga pa. Anong ibig mong sabihin, Adrian? Titingnan namin bukas sa ilalim ng ultraviolet light kung ano ang meron sa pirma mo. Pero babalaan kita. Marissa, kung sinusubukan mo akong lokohin, huwag mo nang asahan na makikita mo pa ang kapatid mo ng buhay. Tinulak niya ako ng bahagya at pumasok sa library. Nanatili akong nakatayo sa dilim. Naririnig ang malakas na kabog ng aking puso. Ang 48 oras ko ay biglang naging 8 oras na lang. Kailangan ko ng kumilos. Ngayong gabi rin, mabilis akong nag-text kay Gabriel. Alam na nila ang tungkol sa tinta. Kailangan nating ilabas si Clarice sa bodega ngayon din. Handa na ang mga ebidensya. Go na tayo sa Plan B. Ang bitag ay nakalatag na. Pero hindi ko alam kung sino sa amin ang tuluyang mahuhulog dito. Ang bawat yabag ni Adrian sa loob ng library ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi kong oras. Naririnig ko ang pagbukas at pagsara ng vault, ang pagkaluskos ng mga papel, at ang mahinang pagmumura niya habang kausap ang kanyang abogado sa telepono. Anong ibig mong sabihin na bahagyang lumalabo ang stroke ng ballpen? Siguraduhin niyo lang na hindi niyo dinumihan ang kopya ko. I'll be there in the morning. Prepare the UV light. Hindi na ako pwedeng maghintay. Pumasok ako sa aming kwarto at mabilis na kinuha ang isang maliit na backpack na matagal ko nang inihanda sa ilalim ng kama. Naroon ang aking passport, ang diary ni Papa, at ang backup ng mga litratong kinuha ko sa vault. Saktong paglabas ko ng pinto, nakasalubong ko si Mama Lourdes. Nakatayo siya sa pasilyo, suot ang kanyang nightgown, at hawak ang isang tungkod na gawa sa ivory. Kahit sa dilim, kitang-kita ang talim ng kanyang mga mata. Saan ka pupunta, Marissa? Madaling araw na, tanong niya. Ang boses ay parang kalawang na kumakalas sa bakal. Hindi ako makatulog. Mama, gusto ko lang magpahangin sa labas. Pagsisinungaling ko. Habang mahigpit ang kapit sa strap ng bag ko. Magpahangin o, baka naman tatakas ka na. Dahil alam mong nabisto na ang panluloko mo. Humakbang siya palapit sa akin. Akala mo ba ay hindi ko napansin ang pakikipagkita mo sa anak ni Attorney Santos? Nakikita ka ng mga mata ko, Marissa. Kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, hawak namin ang pamilya mo. Huwag niyo nang gamitin ang pamilya ko, Mama Lourdes. Sagot ko. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako yumuko. Alam ko na ang ginawa niyo kay Papa. Alam ko na ang pagnanakaw niyo sa kumpanya niya. At alam ko rin na ginagamit niyo ang pera ng simbahan para sa inyong karangyaan.
isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Walang hiya ka kung hindi dahil sa amin. Nasa kalsada ka na ngayon. Utang mo sa amin ang lahat. Hindi, sabi ko habang hinihimas ang namumula kong pisngi. Ang pamilya Ramos ang may utang sa akin. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong babayaran niyo ang lahat. Bago pa siya makasigaw para tawagin si Adrian, mabilis akong tumakbo pababa ng hagdan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng library at ang galit na boses ni Adrian. Marissa, bumalik ka rito? Hindi ako lumingon. Lumabas ako ng mansyon at mabilis na sumakay sa sasakyang naghihintay sa tapat ng gate ang sasakyan ni Gabriel. Bilisan mo, Gabriel, alam na nila. Sigaw ko habang humihingal. Mabilis na pinaharurot ni Gabriel ang sasakyan patungo sa Mandaue. Habang bumabaybay kami sa madilim na kalsada, hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Paano kung syaktan nila si Clarice? Paano kung huli na kami? Huwag kang mag-alala, Marissa. May mga kasama tayong pulis na susunod sa atin sa bodega. Hindi nila basta-basta magagalaw ang kapatid mo. Paninigurado ni Gabriel habang mahigpit ang hawak sa manibela. Pagdating namin sa isang industrial area sa Mandaue, huminto kami sa tapat ng isang malaking bodega na tila abandoned na. Madilim ang paligid, maliban sa isang maliit na bintana sa taas na may liwanag. Dito yon, bulong ni Gabriel. Bumaba kami at dahan-dahang lumapit sa gate. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Marco. Kasama ang dalawang lalaking mukhang goons. Hawak ni Marco ang isang baril, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Ate Marissa, bakit ka pa pumunta rito? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay puno ng takot at pagsisisi. Sinabi ko naman sa'yo, umalis ka na habang may oras pa. Nasaan ang kapatid ko, Marco? Ibigay mo sa akin si Clarice. Sigaw ko. Wala na siya rito, Marissa. Isang boses mula sa likuran namin ang nagpatayo ng balahibo ko. Lumingon ako at nakita ko si Adrian na pababa mula sa kanyang sasakyan. Hindi ko na malaya na sinundan pala niya kami. Hawak niya ang kanyang phone at may ipinakita sa akin na live video feed. Sa screen, nakita ko si Clarice. Nakatali siya sa isang upuan. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang paligid niya. Puno ito ng mga sako ng semento at mga bakal na may tatak ng Project San Pedro. Nasa construction site siya ng resort sa Bohol, sabi ni Adrian na may nakakatakot na ngiti. Dinala siya roon ni Evelyn kaninang gabi. Isang tawag ko lang, Marissa. At ang kapatid mo ay magiging bahagi na ng foundation ng aking bagong resort. Literal na ibabaon siya sa semento. Hayop ka, Adrian. Paano mo nagagawa ito sa sarili mong pamilya? Sigaw ko. Ang mga luha ko ay nagsisimula na namang dumaloy. Pamilya. Ang tanging pamilya ko ay ang pangalan ng Ramos. At ang yaman na kasama nito? Ngayon, ibigay mo sa akin ang original na diary at ang lahat ng ebidensyang kinuha mo. O hinding-hindi mo na makikita ang kapatid mo. Tumingin ako kay Gabriel. Pagkatapos ay kay Marco. Nakita ko ang mukha ni Marco na tila hindi na makayanan ang bigat ng kanyang konsensya. Kuya, tama na ito, sabi ni Marco habang ibinababa ang kanyang baril. Dito sa bodegang ito. Dito natin itinago ang mga ninakaw nating materyales mula sa simbahan. Dito rin natin dinala ang mga dokumentong magpapatunay na tayo ang pumatay kay Tito Eduardo. Hindi ko na kaya. Kuya, gabi-gabi akong hindi makatulog. Tumahimik ka, Marco. Wala kang utang na loob. Singhal ni Adrian. Ngunit bago pa makakilos si Adrian, narinig namin ang tunog ng mga sirena ng pulis. Pinalibutan nila ang bodega. Adrian Ramos, ibaba mo ang armas mo. Sigaw ng isang opisyal. Sa gitna ng kaguluhan. Mabilis na lumapit si Marco sa akin at may inabot na isang USB drive. Ate,
Narito ang CCTV footage ng gabi noong mamatay si Papa. Nakita ko ang lahat. Si Kuya Adrian. Siya ang nag-cut ng brake line ng sasakyan ni Papa. Nanlambot ang aking mga tuhod. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa inaasahan ko. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ni Adrian, kundi isang planadong pagpatay. Walang hiya ka, Adrian, sigaw ko habang sinusubukang sugurin siya. Pero pinigilan ako ni Gabriel. Marating man natin ang Bohol, Marissa. Huli na ang lahat. Tawang-tawa si Adrian habang pinapupusuan ng mga pulis. Ang kapatid mo ay nasa kamay ni Evelyn, at si Evelyn, mas masama pa siya sa akin kapag usapang pera ang nakataya. Biglang tumunog ang phone ko. Isang video call mula sa isang unknown number. Pagkasagot ko, tumambad ang mukha ni Clarice. Pero hindi na siya nakatali. Sa likod niya, nakita ko si Bianca. Marissa, nakita mo ba? Sabi ni Bianca. Ang boses niya ay kalmado pero matapang. Nandito ako sa Bohol. Niligtas ko si Clarice. At si Evelyn. Huwag kang mag-alala. Iniwan ko siya sa loob ng isang container van na patungo sa malayo. Napatulala si Adrian. Bianca, anong ginagawa mo? Sabi ko sa'yo, Adrian, huwag mo akong lulukuhin. Sagot ni Bianca sa screen. Nalaman ko ang tungkol sa kasal mo sa anak ng senator. Akala mo ba ay papayag akong maging kabit lang habang ginagamit mo ang pera ko para iligtas ang kumpanya mo? Ngayon, ako ang magiging witness laban sa inyong lahat. Napaluhod si Adrian sa lupa. Ang kanyang matayog na kastilyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng dalawang babaeng minsan niyang minaliit at niloko. Tumingin ako sa langit habang gumubuhos ang ulan sa Mandaue. Papa, sa wakas, tapos na ang laban. Pero alam ko, hindi pa ito ang huling kabanata. May isa pang taong kailangang humarap sa hustisya. Ang utak ng lahat ng ito, ang babaeng nasa mansyon pa rin at naghihintay ng balita. Si Mama Lourdes. Habang pilit na isinasakay ng mga pulis si Adrian sa loob ng patrol car, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nalamon ng ingay ng sirena at ng malakas na buhos ng ulan. Nakatayo lang ako roon, basang-basa, habang hawak ang USB na ibinigay ni Marco. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib ang lalaking natulog sa tabi ko. Sa loob ng 12 taon, ay siya ring kumuha sa hininga ng aking ama. Marissa, kailangan na nating umalis. Malumanay na sabi ni Gabriel habang iniaabot ang kanyang jacket sa akin. Ligtas na si Clarice sa Bohol. Bianca is taking care of her. Pero hindi pa tapos ang lahat. May kailangan ka pang makita sa mansyon. Tumingin ako sa screen ng aking phone na hawak pa rin ang video call ni Bianca. Bianca, bakit? Bakit mo ito ginawa? Isang mapait na tawa ang narinig ko mula sa kabilang linya. Dahil katulad mo, Marissa, isa lang din akong biktima ng pag-ibig ni Adrian. Akala ko ako ang bida sa buhay niya. Pero extra lang pala ako sa pelikulang siya ang direktor. Narito ako sa safe house sa Bohol. Huwag kang mag-alala kay Clarice. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanya. Gawin mo na ang dapat mong gawin sa Cebu. Pinutol na ni Bianca ang tawag. Sumakay kami ni Gabriel sa sasakyan at bumalik sa mansyon ng mga Ramos. Ang dating maringal na gate na tila ba proteksyon ng aking kaligayahan, ngayon ay mukhang entrance na lang ng isang madilim na piitan. Pagpasok ko sa sala, tumambad sa akin si Mama Lourdes. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, may hawak na rosaryo, at tila naghihintay ng magandang balita mula kay Adrian. Nang makita niya ako, isang mapang-aping ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nandito ka na pala, Marissa? Nasaan si Adrian? Nakuha na ba niya ang pirma mo sa notaryo? Tanong niya.
Tila wala pang alam sa nangyari sa Mandaue. Naglakad ako palapit sa kanya at inilapag ang backpack ko sa mesa. Wala na si Adrian. Mama Lourdes, kasalukuyan na siyang nasa presinto. At ang pirma na inaasahan niyo, naglaho na yon. Kasama ng lahat ng kasinungalingan niyo. Nanigas ang matanda. Anong pinagsasabi mo? Huwag mo akong lokohin, Marissa. Utang mo sa amin ang lahat. Ito ba ang utang na sinasabi niyo? Inilabas ko ang notebook na kinuha ko sa vault at ang USB ni Marco. Ang pagnanakaw sa kumpanya ni Papa, ang pagpatay sa kanya, at ang paggamit sa pera ng simbahan para lang hindi kayo magmukhang mahirap sa harap ng mga kaibigan yung elitista. Kasalanan iyon ng tatay mo. Masyado siyang mapagtiwala. Sigaw ni Mama Lourdes. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. Ginawa namin ang dapat para sa pamilya Ramos. Ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Pamilya? Napatawa ako ng malakas, isang tawa na puno ng pait. Ito ba ang pamilyang sinasabi niyo? Alam niyo ba kung nasaan si Adrian bago siya arestuhin? Kasama niya si Bianca. Pero alam niyo ba kung ano ang plano niya kay Bianca? At sa inyo? Inilabas ko ang larawan ng tip Moidam Kuy na nakuha ko mula sa gamit ni Adrian ang kasal niya kay Celine, ang anak ng makapangyarihang senator. Balak kayong iwan ni Adrian. Mama Lourdes? Gagamitin niya ang huling pera ng kumpanya para sa bago niyang buhay kasama ang babaeng makakapagbigay sa kanya ng kapangyarihang politikal. Kayong dalawa ni Marco, iiwan niya. Kayong mabulok dito sa mansyong ito na puno ng utang. Kayo ang itinuring niyang pamilya. Pero para sa kanya, mga pabigat lang din kayo na kailangang itapon. Napahawak si Mama Lourdes sa kanyang dibdib. Ang kanyang muha na dati ay puno ng yabang, ngayon ay tila isang lanta na dahon. Hindi magagawa iyon ng anak ko. Mahal ako ni Adrian. Mahal. Lumapit ako sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Walang alam na pag-ibig ang anak niyo. Dahil kayo mismo ang nagturo sa kanya na ang halaga ng tao ay nasa pera at titulo. Ninakawan niyo ako ng ama. Ninakawan niyo ako ng kabataan. At ninakawan niyo ako ng 12 taon. Pero ang pinakamasakit na pagnanakaw na ginawa niyo ay ang pagnanakaw sa sarili niyong kaluluwa. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Kasama si Marco na nakayuko at nakapuso. Lourdes Ramos, inaaresto ka namin sa kasong complicity sa murder ni Eduardo de la Cruz at graft and corruption kaugnay ng parish fund. Sabi ng opisyal. Napanood ko kung paano inalalayan ng mga pulis ang matanda. Wala na ang reyna ng mansyon. Ang natira na lang ay isang matandang babaeng takot at nag-iisa. Nang madaanan niya ako, tiningnan niya ako ng may pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 12 taon ay naging semento na nagpatigas sa aking desisyon. Nang maiwan kaming dalawa ni Gabriel sa sala, parang biglang lumawak ang paligid. Ang mansyong ito na dati ay tila ba isang higanting halimaw. Ngayon ay isa na lang lumang gusali na puno ng alikabok at masasamang alaala. Marissa, okay ka lang ba? Tanong ni Gabriel. Ngayon lang ako naging okay, Gabriel. Sagot ko habang pinagmamasdan ang huling larawan namin ni Adrian na nakasabit sa dingding. Lahat ng ito, ang akala ko ay pamilya, ay isa palang mahabang bangungot. Anong plano mo ngayon? Pupunta ako sa Bohol. Susunduin ko si Clarice at ang resort na yon, hindi ko hahayaan na itayo yon sa pangalan ni Marissa Ramos. Itatayo ko yon sa pangalan ng tatay ko, pero bago yon. Kinuha ko ang litrato namin ni Adrian at ibinagsak ito sa sahig. Nabasag ang salamin. Tila sumisimbolo sa tuluyang pagkaputol ng aming ugnayan. Kailangan ko pang harapin ang isang tao, sabi ko.
Sino? Si Bianca. Alam kong hindi niya ginawa ang pagligtas kay Clarice dahil sa kabutihan ng loob. May hihilingin siya sa akin. At kailangan kong maging handa. Lumabas ako ng mansyon nang hindi lumingon. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang nurse na sunod-sunuran. Hindi na ako ang asawang martir. Ako na, si Marissa de la Cruz. Ang babaeng kinuha ang lahat ng kanyang sakit at ginawa itong sandata para mabawi ang kanyang dignidad. Habang papalis ang sasakyan, nakita ko sa side mirror ang mansyon ng mga Ramos na unti-unting lumiliit. Ang kadiliman ay lumilipas na. At sa dako pa roon, ang bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Tapos na ang gabi ng mga laro. Ngayon, ang hustisya naman ang magdidikta ng susunod na kabanata. Pagbaba ko sa barko sa Tagbilaran. Sinalubong ako ng amoy, ng dagat ang amoy ng aking kabataan. Pero hindi bakasyon ang ipinunta ko rito. Kasama ko si Gabriel, na hindi binitawan ng aking tabi mula pa sa Cebu. Tumiretso kami sa isang maliit at tago na resort sa Panglao, kung saan sinabi ni Bianca na nandoon sila ni Clarice. Pagpasok ko sa cottage, isang pamilyar na figura ang agad na tumakbo patungo sa akin. Ate? Clarice? Mahigpit kong niyakap ang aking kapatid. Humahagulgol siya sa aking balikat. Ang kanyang panginginig ay ramdam na ramdam ko. Patawarin mo ako. Clarice, patawarin mo ako dahil hinayaan kong mangyari ito sa iyo. Ate, akala ko hindi na kita makikita. Sabi ni Evelyn, ipapakasan nila ako sa kung kanino para lang manahimik ka. Sumbat ni Clarice sa gitna ng kanyang iyak. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Wala na sila. Clarice, wala nang mananakit sa iyo. Tapos na ang lahat. Hindi pa tapos ang lahat, Marissa. Napatigil ako nang marinig ko ang boses ni Bianca mula sa beranda. Nakaupo siya roon. May hawak na baso ng juice at mukhang napaka-relax. Na tila ba hindi siya naging bahagi ng panloloko ni Adrian sa akin sa loob ng mahabang panahon? Salamat sa pagliligtas sa kapatid ko, Bianca. Sabi ko habang inaalalayan si Clarice na maupo. Pero alam nating dalawa na hindi mo ito ginawa dahil sa kabutihan ng loob mo. Mumiti si Bianca, isang ngiting puno ng calculative na talino. You're right. I'm not a saint. Marissa, I'm a businesswoman. Sinabihan kita noon, di ba? Ayokong maging talo. At sa larong ito, si Adrian ang unang nagtaksil sa akin. Kaya itinuring ko itong investment para sa aking kalayaan. Yumapit siya sa akin at may inilapag na isang lumang, kupas na sobre sa mesa. Bago ko iniwan si Evelyn sa container van, nakuha ko ito sa kanyang vault. Akala niyo ba si Adrian ang otak ng lahat? Akala niyo ba si Adrian ang nagplano ng accident ng tatay niyo? Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Pasahin mo. Utos ni Bianca. Pinuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang liham na isinulat ni Don Roberto Ramos, ang yumaong asawa ni Mama Lourdes ilang buwan bago siya namatay. Ang sulat ay para kay Mama Lourdes. Lourdes, hindi ko na kayang sikmuraan ang ginagawa mo. Alam ko na ang totoo. Ikaw ang nag-utos sa tauhan natin na sirain ang sasakyan ni Eduardo. Hindi si Adrian, kundi ikaw. Masyado kang natakot na mabuking niya ang pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya, kaya pinatahimik mo siya. At ngayon, ginagamit mo ang anak nating si Adrian para pagtakpan ang lahat. Patawarin ka sana ng Diyos. Napaupo ako sa tindi ng shock. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang akala kong si Adrian ang pumatay kay Papa. Ang asawa ko na inakala kong mastermind ay isa lang palang sunod-sunuran sa kanyang ina. Si Mama Lourdes. Ang matandang babaeng inalagaan ko. Ang babaeng ipinagluto ko ng pagkain. Ang babaeng itinuring kong sariling ina. Siya
ang pumatay sa tatay ko. Si Mama Lourdes. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumalabas. Siya ang pumatay kay Papa. And she played the victim very well, didn't she? Dagdag ni Bianca. Ginamit niya ang guilt ni Adrian para pasunurin ito sa lahat ng gusto niya. Adrian was just a boy then. Marissa, witness siya sa ginawa ng nanay niya. At habang buhay siyang naging bilanggo ng lihim na iyon. Kaya kanya pinakasalan hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil utos yun ni Mama Lourdes para masiguradong nasa ilalim ng kontrol nila ang pamilya de la Cruz. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang 12 taon ng pagsasama namin ni Adrian ay binuo sa isang pundasyon ng dugo at panlilinlang na pinamumunuan ng isang demonyong nagdi-disguise bilang isang reliyosong matanda. Now, let's talk about my price, sabi ni Bianca na ibinalik ako sa realidad. I saved your sister. I gave you the ultimate evidence against Lourdes Ramos. In return, I want you to drop the charges against me related to the land acquisition in Bohol. I want to start clean, Marissa. At gusto kong makuha ang share ko sa resort project as a silent partner. Tumingin ako kay Gabriel. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Marissa, hindi mo kailangan pumayag sa gusto niya. We have enough evidence now. Pero kung wala ang testimony ni Bianca, baka makalusot si Evelyn at ang mga koneksyon nila sa gobyerno, sagot ko. Humarap ako kay Bianca. Ibibigay ko ang gusto mo, Bianca. Pero may isang kondisyon. Hinding-hindi ka na magpapakita sa amin ni Clarice. At ang share mo sa resort, ibibigay ko yon sa'yo. Pero ang kumpanya ay hindi na Ramos Development Group. It will be the Eduardo de la Cruz Memorial Foundation. You will be a partner of a charity, not a gambling resort. Deal? Bianca hesitated for a moment, then shrugged. Deal. Charity is good for my public image anyway. Pagkaalis ni Bianca, naiwan kaming tatlo ni na Clarice at Gabriel sa loob ng cottage. Tiningnan ko ang liham ni Don Roberto. Sa wakas, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo na. Gabriel, kailangan nating bumalik sa Cebu. Kailangan kong harapin si Mama Lourdes sa loob ng presinto. Sabi ko ng may matigas na determinasyon. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang hawak ko na ang liham ng asawa niya. Ate, sasama ako. Sabi ni Clarice habang hawak ang kamay ko. Hindi na ako tatakas. Lalaban na rin ako. Ngunit habang naghahanda kaming umalis, biglang tumunog ang phone ni Gabriel. Pagkasagot niya, namutla siya. Ano yung Gabriel? Tanong ko. Marissa, si Mama Lourdes. Nagkaroon siya ng malalang stroke sa loob ng detention cell. Isinugod siya sa ospital, pero sabi ng mga doktor, comatose na siya. Napatigil ako. Ang babaeng gusto kong harapin. Ang babaeng gusto kong pagbayarin ng harap-harapan ay tila tinakasan na naman ng hustisya sa pamamagitan ng karamdaman. Hindi, bulong ko. Hindi niya pwedeng basta-basta na lang takasan ng lahat. May isa pang balita, patuloy ni Gabriel. Ang boses niya ay nanginginig. Si Adrian. Nakatakas siya habang inililipat ng sasakyan patungo sa provincial jail. May tumulong sa kanya, at ayon sa intelligence, papunta siya rito sa Bohol. Nanindig ang balahibo ko. Ang laro ay hindi pa pala tapos. Si Adrian, na wala na sa katinuan at wala nang mawawala, ay naghahanap ng huling paghihigante. At alam ko kung nasaan siya pupunta. Sa lumang bahay ni Papa, sabi ko. Doon siya pupunta. Doon nakatago ang mga original na titulo na hinahanap niya. Kailangan nating maunahan siya, sabi ni Gabriel. Ang gabi sa Bohol ay nagsisimula palang maging madugo. At sa pagkakataong ito, hindi lang hustisya ang nakataya, kundi ang aming mga buhay. Ang kalsada patungo sa aming lumang bahay sa isang liblib na baryo sa Bohol ay balot ng dilim.
Tanging ang headlights lang ng sasakyan ni Gabriel ang nagbibigay ng liwanag sa gitna ng matatayog na puno ng niyog. Tahimik kaming tatlo sa loob. Hawak ko ang kamay ni Clarice na kanina pa nanginginig, habang si Gabriel ay seryosong nakatitig sa daan. Ang kanyang isang kamay ay malapit sa holster ng baril na ipinahiram sa kanya ng isang kakilalang pulis para sa aming proteksyon. Malapit na tayo, ate, bulong ni Clarice. Ilang taon na rin nung huli nating makita ang bahay ni Papa. Huwag kang matakot, Clarice. Kukunin lang natin ang mga titulo at aalis na tayo agad, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, ang kaba ay tila isang tambol na bumubugbog sa aking dibdib. Pagdating namin sa harap ng bahay, tila tumigil ang oras. Ang aming lumang ancestral house ay nakatayo pa rin, bagamat kupas na ang pintura at nababalot na ng mga baging. Ito ang lugar kung saan kami lumaki, kung saan puno ng tawanan ang bawat hapunan bago dumating ang pamilya Ramos. Dito tayo, sabi ni Gabriel habang mabilis na bumababa ng sasakyan. Marissa, Clarice, pasok na! Ako ang magbabantay dito sa labas. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa amin. Gamit ang isang flashlight, tinungo ko ang silid ni Papa. Naalala ko ang nakasulat sa diary. Nakatago ang mga original na titulo sa ilalim ng sahig ng aming lumang bahay. Lumuhod ako sa gitna ng kwarto at nagsimulang kumatok sa mga tabla ng sahig. Dito, Clarice, tulungan mo ako. Gamit ang isang lumang plaes na nakita namin sa kusina, pilit naming binuhat ang isang bahagi ng tabla na tila maluwag na. Sa ilalim nito, tumambad ang isang maliit na metal box. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Sa loob, maayos na nakabalot sa plastik ang mga original na titulo ng lupa, ang ebidensyang magpapatunay na kami ang tunay na may-ari ng property na gustong agawin ng mga Ramos. Pero may isa pang bagay sa loob. Isang nakatuping sulat na may pangalan ko, para kay Marissa. Binuksan ko ang sulat. Isang maikling mensahe mula kay Papa. Isinulat marahil ilang araw bago ang aksidente. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang lakas para bumalik sa ating pinagmulan. Huwag mong hahayaang lamunin ng galit ang puso mo. Ang yaman ay pwedeng manakaw, pero ang dangal ay hindi. Ipaglaban mo ang sa atin, pero huwag mong kalimutang magpatawad hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Napahikpi ako habang yakap ang sulat. Kahit sa huling sandali, ang tanging inisip ni Papa ay ang kapayapaan ng aking puso. Ate, kailangan na nating umalis, paalala ni Clarice. Tumayo ako at inilagay ang metal box sa aking bag. Pero bago pa kami makalabas ng kwarto, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa baba. Kasunod, ang tunog ng putok ng baril. Gabriel, sigaw ko. Marissa, huwag kayong bababa. Sigaw ni Gabriel mula sa labas. Sumunod ang tunog ng pagkabasag ng salamin. Mabilis kaming lumapit sa bintana at nakita ko ang isang figurang hindi ko inaasahan. Isang lalaking madungis. Magulo ang buhok at may hawak na baril. Si Adrian. Pero wala na sa kanyang mga mata ang lalaking minaal ko. Ang nakita ko ay isang sugatang hayop na wala ng takot mamatay. Marissa, alam kong nandyan ka, sigaw ni Adrian. Ang boses niya ay gumaralgal na sa galit at desperasyon. Ibigay mo sa akin ang mga titulo. Yan na lang ang tanging paraan para mabuhay ako. Ibibigay ko yan sa mga taong tutulong sa akin na makatakas ng bansa. Wala ka nang matatakasan, Adrian. Sigaw ko mula sa itaas. Huli na ang lahat ang nanay mo. Comatose na ang kumpanya mo. Wala na, sumuko ka na, comatose. Napatawa si Adrian ng nakakatakot. Bagay lang sa kanya yon.
Siya ang sumira sa buhay ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano pumatay. Pero ikaw, Marissa, ikaw ang huling piraso. Kung hindi ko makukuha ang yaman mo, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyong dalawa. Biglang naglabas si Adrian ng isang bote ng gasolina mula sa kanyang sasakyan. Nagsimula siyang magsaboy nito sa paligid ng bahay. Adrian, wag! Masusunog ang bahay! Sigaw ni Clarice. Di masunog, tumatawang sagot ni Adrian habang kinakamot ang isang lighter. Mas magandang mamatay kayo rito sa bahay ng tatay nyo. Isasama ko na kayo sa impyerno. Adrian, itigil mo yan! Biglang sumulpot si Gabriel mula sa dilim. Duguang ang balikat, pero nakatutok ang baril kay Adrian. Ibaba mo ang lighter. Barilin mo ako. Gabriel, barilin mo ako at itatapon ko itong lighter sa gasolinang ito. Hamon ni Adrian. Nanigas ang lahat. Ang amoy ng gasolina ay sumusulasok na sa loob ng bahay. Tumingin ako kay Adrian. Sa gitna ng takot, bigla akong nakaramdam ng matinding awa. Awa para sa isang lalaking hinayaan ang kanyang sarili na maging alipin ng kasakiman ng kanyang ina. Adrian, makinig ka sa akin, sabi ko habang dahan-dahang lumalabas sa veranda para makita niya ako. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng tama. Isipin mo ang 12 taon natin. Kahit puro kasinungalingan yon, alam kong may mga sandaling naging totoo ka sa akin. Huwag mong tapusin ang lahat ng ganito. Napatigil si Adrian. Tumingin siya sa akin, at sa isang saglit, nakita ko ang paglumbot ng kanyang mga mata. Marissa, bakit hindi mo na lang ako hinayaang lokohin ka habang buhay? Masaya naman tayo noon, di ba? Hindi tayo masaya, Adrian. Natutulog lang tayo sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Sagot ko. Ibaba mo ang lighter. Sumuko ka na. Haharapin natin ang hustisya ng magkasama. Pero bilang mga taong may pananagutan, hindi bilang mga kriminal. Dahan-dahang ibinaba ni Adrian ang kanyang kamay. Ang lighter ay nanatiling nakasara, pero bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang narinig namin mula sa gate. Ang hina mo talaga, Adrian. Katulad ka rin ng tatay mo. Lumingon kami at nakita si Evelyn ang chido ni Adrian kasama ang 2 armadong lalaki. Nakatakas pala siya sa container van ni Bianca. Ate Evelyn, gulat na sabi ni Adrian, hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ni Mama. Sabi ni Evelyn nang may malamig na boses. Kung ayaw mong gawin, ako ang gagawa. Itinutok ni Evelyn ang kanyang baril hindi sa akin, kundi kay Adrian. Adrian, lumayo ka riyan? Akin na ang bag ni Marissa. Hindi, ate, hindi ko nahahayaang may masaktan pa. Biglang humarang si Adrian sa harap ko. Na tila ba sa huling pagkakataon ay gusto niyang maging bayani sa aking mga mata. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Napanood ko kung paano dahan-dahang bumagsak si Adrian sa harap ko, habang ang dugo ay unti-unting dumidikit sa gasolinang nakasaboy sa lupa. Adrian, sigaw ko, habang tumatalon mula sa veranda para puntahan siya. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Gabriel at nakipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Evelyn. Habang yakap ko ang duguang katawan ni Adrian, tiningnan niya ako at pilit na ngumiti. Marissa? Patawad! Bulong niya bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Kasunod nito ay ang tunog ng mga sirena ng pulis na paparating. Si Evelyn ay sinubukang tumakas, pero agad siyang napalibutan. Nakatitig lang ako sa mukha ni Adrian, ang lalaking minahal ko. Kinamuhian ko, at sa huli ay nag-alay ng buhay para sa akin. Ang huling gabi ng mga Ramos ay natapos na. Hindi sa tagumpay ng yaman, kundi sa isang trahedya ng pagsisisi. Hawak ko ang kamay ni Clarice habang pinagmamasdan namin ang pagdating ng mga pulis.
Ang lumang bahay ni Papa ay nanatiling nakatayo, tahimik na saksi sa huling pagtutuos. Sumikat ang araw sa Bohol nang may kasamang kakaibang katahimikan. Ang bakuran ng aming lumang bahay, nakagabi lang ay naging saksi sa madugong pagtutuos ay nalinis na ng mga pulis. Pero ang amoy ng pulbura at ang alaala ng duguang mukha ni Adrian ay tila nakaukit na sa aking isipan. Nakaluhod ako sa damuhan. Pinagmamasdan ang huling bahagi ng dilaw na police line na tinatanggal. Hawak ko pa rin ang metal box ni Papa. Ito ang dahilan ng lahat ng pirasong papel na naging mitsa ng buhay at kamatayan. Marissa, kailangan na nating bumalik sa lungsod. Malumanay na sabi ni Gabriel. Nakabenda ang kanyang balikat, pero bakas sa kanyang muka ang ginhawa. Tapos na ang kaguluhan dito. Si Evelyn at ang kanyang mga tauhan ay nasa kustudiya na ng mga otoridad. Hindi na sila makakalabas pa sa dami ng kasong kakaharapin nila. Tumayo ako at tumingin kay Clarice na mahimbing na natutulog sa loob ng sasakyan. Gabriel, sa tingin mo ba, ito talaga ang hustisyang hinahanap ni Papa? Ang mamatay si Adrian sa harap ko. Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi natin hawak ang tadhana. Marissa, si Adrian ay biktima rin ng isang sistemang binuo ng kasakiman. Pero sa huling sandali, pinili niyang gawin ang tama. Pinili niyang protektahan ka. Marahil yon ang paraan niya para humingi ng tawad. Bumalik kami sa Cebu para ayusin ang lahat. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Ramos ay naging usap-usapan sa buong Visayas. Ang anghel ng tahanan na si Marissa de la Cruz ay naging simbolo ng katapangan. Habang ang pamilyang itinuring na haligi ng lipunan ay lumabas ang tunay na baho. Pagdating ko sa ospital, pinuntahan ko ang huling taong kailangan kong harapin. Sa loob ng ICU, ang tanging maririnig ay ang tunog ng heart monitor. Si Mama Lourdes ay nakahiga roon. Puno ng mga tubo ang katawan. Maputla at tila isang tuyong sanga na anumang oras ay mababali. Wala na ang reynang mapang-api. Wala na ang babaeng pumatay sa aking ama para sa yaman. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay na dati ay palaging may hawak na rosaryo habang naguutos ng masama. Mama Lourdes, naririnig niyo ba ako? Mahina akong tanong. Walang sagot. Tanging ang beep ng makina ang tumutugon. Patay na si Adrian. Direkta kong sabi. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang daliri. O baka guni-guni ko lang yon. Namatay siya habang pinoprotektahan ako mula kay Evelyn. Ang anak na pilit niyong hinubog sa inyong imahe ay namatay na may bit-bit na pagsisisi. At si Evelyn, mabubulok siya sa kulungan. Kasama ng lahat ng mga pangarap niyo para sa pamilya Ramos. Inilabas ko ang sulat ni Don Roberto mula sa aking bag. Alam ko na ang totoo. Alam ko na kayo ang pumatay kay Papa. 12 taon niyo akong ginawang alila sa sarili kong buhay. Ginawa niyo akong asawa ng anak niyo para lang manahimik ako. Pero tingnan niyo ngayon. Ako ang nakatayo at kayo ang nakahiga. Ako ang may hawak ng titulo at kayo ang nawala ng lahat. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking dibdib. Pero kasabay nito ay ang alaala ng sulat ni Papa. Huwag mong kalimutang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Huminga ako ng malalim. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo kay Papa. Iyon ay sa pagitan niyo na at ng Diyos. Pero pinapalaya ko na ang sarili ko sa inyo. Mula sa araw na ito, wala na kayong kapangyarihan sa akin. Hindi na ako si Marissa Ramos. Ako si Marissa de la Cruz. At ang yaman na ninakaw nyo, ibabalik ko yon sa mga taong talagang may kailangan. Tumayo ako at lumakad, palabas ng kwarto nang hindi lumingon. Paglabas ko, nalaman ko na lang na pagkalipas ng ilang minuto,
Tuluyan ng tumigil ang pagtibok ng puso ni Mama Lourdes. Ang paghuhukom ng langit ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan. Sumunod na linggo ay ang libing ni Adrian. Simple lang ang seremonya. Kaming dalawa lang ni Clarice ang nandoon, kasama si Gabriel. Sa kabila ng lahat, ibinigay ko sa kanya ang disenteng libing na nararapat sa isang asawa. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil iyon ang tama. Pagkatapos ng libing, kinausap ako ni Bianca sa labas ng sementeryo. I'm leaving for Dubai tomorrow. Marissa, sabi ni Bianca, suot ang kanyang itim na shades. Nakuha ko na ang kabayaran ko mula sa mga ari-ariya ni Evelyn. Salamat sa hindi pagtuloy ng demanda sa akin. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, Bianca. Hindi lahat ng tao ay kasing lawak ng pangunawa ko. Paalala ko sa kanya. I learned my lesson. In this world, you either play or get played. But you, Marissa, you didn't play. You just survived. And that's more powerful. Sabi niya bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. Naiwan kami ni Gabriel sa ilalim ng isang puno ng nara. Marissa, ang parish fund ay naibalik na sa simbahan. Ang kumpanya ng papa mo ay opisyal na ring naisalin sa pangalan niyo ni Clarice. Balita ni Gabriel. Anong susunod na hakbang ng Eduardo de la Cruz Memorial Foundation? Mumiti ako. Magsisimula kami sa Bohol. Magtatayo kami ng isang community hospital sa lupang iyon. Isang lugar kung saan ang mga mahihirap ay hindi na kailangang magmakaawa para sa kalinga. Iyon ang pangarap ni Papa ang makatulong. Tumingin sa akin si Gabriel nang may paghanga. Maari ko bang samahan ang foundation sa Bohol, hindi bilang abogado nyo, kundi bilang isang kaibigan? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kuryente ng isang bagong simula. Higit pa sa kaibigan ang turing ko sa iyo, Gabriel. Pero kailangan ko muna ng oras para mahanap ang sarili ko. Ang 12 taon ay matagal na panahon para mawala. Maghihintay ako, Marissa. Kahit gaano pa katagal. Habang naglalakad kami palabas ng sementeryo, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Wala na ang mga lihim. Wala na ang mga kadena. Ang bawat hakbang ko ay hindi na pagtakas, kundi paglalakad patungo sa liwalag ng isang bagong umaga. Ang pamilya Ramos ay naging isang madilim na kabanata na lamang sa aking buhay. Pero dahil sa kanila, natuklasan ko ang isang Marissa na hindi ko akalaing umiiral. Isang babaeng may sugat, pero may danggal. Isang babaeng natalo, pero sa huli ay nagtagumpay. 1 taon na ang lumipas. Nakatayo ako sa veranda ng aming lumang bahay sa Bohol. Suot ang isang simpleng puting bestido. Ang hangin mula sa dagat ay malambot na humahalik sa aking pisingi. Dala ang amoy ng asin at ng mga bagong sibol na bulaklak sa aming harden. Wala na ang amoy ng pulbura. Wala na ang amoy ng gasolina. Ang tanghing nananatili ay ang kapayapaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Sa tapat ng aming bahay, nakatayo na ang Eduardo de la Cruz Memorial Clinic. Hindi ito ang maranyang resort na pinangarap ni Adrian, kundi isang puting gusali na puno ng buhay. Mula rito, naririnig ko ang tawanan ng mga bata at ang pasasalamat ng mga matatanda na aming sinaserbisyuhan. Ate Marissa, narito na ang mga bagong supply ng gamot mula sa Cebu. Sigaw ni Clarice mula sa gate. Masigla na ang aking kapatid. Nag-aaral na siya ngayon ng social work, habang tumutulong sa pagpapatakbo ng aming foundation. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng pangarap. Sa wakas, ang aming pamilya ay hindi na biktima. Kami na ang nagbibigay ng pag-asa. Sige, Clarice, ipasok niyo na sa pharmacy. Susunod na ako. Sagot ko ng may ngiti. Bago ako bumaba, pumasok muna ako sa kwarto ni Papa. Ang kanyang metal box ay nakabukas pa rin sa ibabaw ng mesa.
Pero ngayon, hindi na ito puno ng mga lihim. Nakalagay sa tabi nito ang isang naka-frame na litrato naming dalawa noong bata pa ako. Papa, nagawa natin, bulong ko. Ang lupang ito ay hindi na mansado ng dugo at kasinungalingan. Ito na ang lugar kung saan natutupad ang mga pangarap na ninakaw sa atin. Isang sasakyan ang pumarada sa harap ng klinik. Bumaba ang isang lalaking may dalang isang pumpon ng mga bulaklak mga puting lila. Ang paborito ko, si Gabriel. Lumapit siya sa akin habang pababa ako ng hagdan. Ang kanyang ngiti ay palaging nagbibigay sa akin ng kapanatagan na hindi ko naramdaman sa loob ng 12 taon. Para sa pinakamatapang na nurse na kilala ko, sabi ni Gabriel habang iniabot ang mga bulaklak. Salamat, Gabriel. Akala ko ay may hearing ka sa Cebu ngayon. Tapos na ang lahat ng kaso. Marisa, si Evelyn ay nasentensyahan na ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang lahat ng mga ari-arian ng mga Ramos na nakuha sa masamang paraan ay na-liquidate na para bayaran ang mga biktima nila. Balita niya, wala na ang Ramos Development Group. Tuluyan na silang nabura sa mapa. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko ang lungkot para sa kanila. Pero alam kong ito ang hustisya. Ang bawat binuong kastilyo sa ibabaw ng luha ng iba ay talagang nakatagdang gumuho. Naglakad kaming dalawa ni Gabriel patungo sa dalampasigan. Ang mga puno ng niyog na itinanim ni Papa ay matayo pa ring nakatayo. Tila mga bantay ng aming nakaraan at kinabukasan. Kumusta ang puso mo, Marisa? Tanong ni Gabriel pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Magana, Gabriel. Nung una, akala ko ang paghihiganti ang magpapalaya sa akin. Pero na-realize ko na, ang tunay na kalayaan ay ang pagbangon at pagpapatuloy ng buhay ng walang bit-bit na put. I have forgiven Adrian, not because he deserved it, but because I deserve peace. Tumigil si Gabriel sa paglalakad at humarap sa akin. Alam kong sinabi mo na kailangan mo ng oras at handa akong maghintay. Pero gusto ko lang malaman, may lugar ba sa bagong simula mo para sa isang tulad ko? Tiningnan ko si Gabriel. Nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata, isang katapatan na hindi ko nakita kay Adrian. Pero bago ako sumagot, tiningnan ko muna ang sarili ko sa refleksyon ng tubig. Gabriel, ang 12 taon ko bilang si Marisa Ramos ay tila isang mahabang pagkabilanggo. Ngayong libre na ako, gusto ko munang mahalin ang sarili ko. Gusto ko munang maging Marisa de la Cruz na buo at hindi kailangan ng sinuman para makatayo. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Gabriel, pero tumango siya bilang paggalang. Ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay. Pero, hindi ko sinabing ayaw ko sa iyo. Gusto ko lang na kapag pumasok ako sa isang bagong relasyon, hindi ito dahil kailangan ko ng tagapagligtas, kundi dahil gusto kitang maging katuwang sa paglalakbay. Pwede ba nating simulan sa pagbuo ng mga bagong alaala rito sa Bohol? Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Gabriel. Iyon lang ang hinihiling ko, Marisa. Isang pagkakataon na makilala ang totoong ikaw. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naalala ko ang gabi ng aming anniversary sa Cebu. Ang gabi kung kailan gumuho ang aking mundo. Nung gabing yon, akala ko ay katapusan na ng lahat. Pero yun pala ang simula ng aking muling pagsilang. Ang sakripisyo ay may hangganan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging kulungan, at ang isang babae, gaano man siya saktan at apihin, ay may lakas na bumangon at bawiin ang kanyang dignidad kung pipiliin niyang maniwala sa kanyang sarili. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa klinik at sa aming bahay. Nakita ko si Clarice na kumakaway sa amin. Napangiti ako. Tapos na ang kwento ng anghel ng tahanan na naging alila,
na yon, nagsisimula na ang kwento ni Marisa de la Cruz, ang babaeng nagmahal, nasaktan, lumaban, at sa huli ay malayang-malaya na. Minsan, kapag gabi at tahimik ang paligid, naalala ko pa rin si Adrian. Hindi bilang ang lalaking nangloko sa akin, kundi bilang ang lalaking sa huling sandali ay piniling protektahan ako. Ipinagdarasal ko na nahanap na rin niya ang kapayapaan na hindi niya nakamit noong nabubuhay pa siya. Si Bianca ay nagpapadala minsan ng mga mensahe mula sa ibang bansa. Mukhang maayos na ang buhay niya. Malayo sa gulo ng mga ramos. Ang aming foundation ay lumalaki na rin at marami na kaming natutulungan. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga sugat na mananatiling peklat. Pero ang mga peklat na ito ang nagpapaalala sa akin na ako ay nabuhay. Ako ay lumaban at ako ay nagtagumpay. 2 anyos. 12 taon ng kadiliman. Pero ang liwanag na kasunod nito ay sapat na para sa habang buhay.